Yan, isa pong mapagpalang araw muli sa bawat isa sa atin. Okay? Yan. So, kamusta po kayo? So, salamat sa Panginoon sa araw pong ito. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin at malayo sa mga sakit at karamdaman. Okay? So, ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Santiago. So, tapusin lang po natin, no, yung pong kasunod, no, kadugsong ng verse 5. So, James chapter 1 verse 5. So, balik po tayo. Sabi dito, no, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Okay? So ngayon pag-usapan natin, no, ay paano ang Diyos magbigay. paano ang Diyos magbigay. Okay? Dito po sa talatang ito ay so napag-usapan naman natin yung previous topic natin, no, patungkol sa karunungan, ano. So ang sabi diyan, ang sarap na magtiwala sa Panginoon, manampalataya sa Diyos, umasa sa Diyos at humingi sa Diyos. Ano? Gusto ng Panginoon yun eh. Gusto ng Diyos na ang tao ay humihingi sa Kanya. Paraan yun, no, ng ating ugnayan sa Panginoon. No? I believe, no, ang Diyos ay hindi nananawa sa atin kahit tayo ay laging nahingi sa Diyos. Totoo po yun, no? Kasi ang Diyos, titingnan po natin ngayon, no? Paano ang Diyos magbigay. Unang-una, ano po, ang Diyos ay sagana kung magbigay. Wow, ano? Ang Diyos ay sagana kung magbigay. Okay? So, ito ay imbitasyon eh, ano? Paalala ng Panginoon, ang sino man sa inyo kulang sa karunungan. So, ang konteksto, ano, ng ating pong pinag-aaralan dito, ano, ang sabi kasi diyan, no, ang Diyos ay sagana kung magbigay. Pero ang konteksto talaga ng pinag-usapan diyan ay yung mga kulang sa kaalaman o kulang sa karunungan, humingi sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay sagana kung magbigay. Pero sa atin pong pananampalataya, ano, sa atin pong buhay mananampalataya, of course, every day, kailangan po natin ng humingi ng wisdom sa Diyos. Bawat araw po yun. Pagising, tayo manalangin, Lord, bigyan mo po ka ng wisdom. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa bawat araw eh. So, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon. So, bahagi yun, no? Kasama yun sa mga inihingi natin sa Panginoon. And, hindi lang naman ng wisdom ang ibinibigay ng Diyos eh. Okay? So, kaya po ang sabi dyan, ang Diyos ay sagana kung magbigay. Okay? Napakayaman ng biyaya ng Diyos sa atin eh. Sagana kung magbigay. So, kapag tayo humihingi sa Panginoon, no, ang sabi naman dyan, hihingi ka lang eh. Hihingi ka. So, minsan, kaya hindi tayo binibigyan kasi hindi tayo humihingi. Lagi nating sabihin, Lord, alam mo na po ang kailangan ko. Bagamat alam ng Diyos naman talaga, totoo naman po yun. Sabi nga, bago pa natin banggitin, bago pa ibuka ng ating mga labi, alam na ng Diyos ang iyong sasabihin. Pero, kailangan mo pa rin ibuka ang iyong labi. Kasi sabi, no? Bago mo pa ibuka. Pero, kailangan mo ubuka. Kailangan mong sabihin, kailangan mong humingi. At ang Diyos naman, sagana. Wow, ano? Sagana akong magbigay. Na-experience na po ba yan?
yung kasaganaan ng Diyos. Lagi po nating naranasan po yan eh. So alam po natin si King Solomon ay humingi ng wisdom sa Panginoon, ang sabi ng Diyos ay hingin mo ang anong hihilingin mo at ipagkakalab ko, sabi ng Diyos kay Solomon. Sabi ni Solomon, bigyan po ako ng wisdom. Yan. Kita po natin, sabi ng Diyos, dahil hindi ka humingi ng ibang mga bagay, kundi humingi ka ng wisdom, higit pa doon ang ibibigay ko sa iyo. Ang Diyos masaganang magbigay eh. So, hindi lang wisdom ang binigay ng Diyos kay Solomon. Binigyan din siya ng yung hindi niya hiningi, binigay pa. Si Solomon ang isa sa pinakamatalinong tao, pinakamayaman sa kanyang panahon. So halos na lahat yata nasa kanya na eh. So dahil siya ang hiningi niya lang wisdom lang sa Diyos. Ngayon humingi din tayo ng wisdom sa Panginoon. Humihingi naman tayo ng wisdom sa Panginoon. Kaya wisdom kailangan talaga natin yun eh. Si Solomon humingi siya ng wisdom sa Diyos kasi sabi niya, hindi ko alam kung paano ko pamumunuan ng itong bayan mong ito, bigyan mo po ako ng wisdom. Totoo po yun eh. Kailangan po natin ng wisdom bago ibigay ng Diyos yung ibang mga bagay sa buhay natin. Kailangan humingi muna tayo ng wisdom sa Diyos. Kasi kapag mga bagay na mayroon tayo, binigyan tayo ng kasi ang Diyos sagana ko magbigay eh. Binigyan tayo ng kasaganaan ng Diyos, pero kulang tayo sa wisdom. Baka malito tayo, baka maligaw tayo. Alam niyo po nangyayari kay Solomon? Kaya po, ang sabi ko, araw-araw kailangan tayong humingi ng wisdom sa Panginoon. Kasi si Solomon, totoo, binigyan siya ng Diyos ng napakayaman na kaalaman at karunungan. Pinagpala siya ng Panginoon, pero bandang huli, nawala din siya sa presensya ng Diyos eh. Bandang huli, lumayo din siya sa Diyos. Kasi wala na, karunungan na lang yung natira sa kanya. Nawala na yung wisdom. Wala na. So, nalayo siya sa Diyos, sumamba siya sa Diyos-Diyosan, wala na, malayo siya sa Panginoon. Kaya nga po, bandang huli, sabi niya, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. So, walang, nung si Solomon po ay sa bandang huli ng kanyang katandaan, naisulat niya at nasabi niya, walang pinakamabuting gawin ang tao kundi matakot sa Diyos at sumunod sa Diyos. Kasi sa kabila ng lahat ng bagay na mayroon siya ay bandang huli napalayo pa rin siya sa Panginoon. Kaya po sa atin din bilang mga mananampalataya, kailangan natin laging humingi ng wisdom sa Panginoon. Araw-araw, hihingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Kasi baka hindi mo namamalayan, ay maaring mapalayo ka na rin sa Panginoon. Yung mga bagay na hinihingi mo sa Diyos, ibinigay ng Diyos. Pero nawala ka naman sa Diyos. Napalayo ka naman sa Panginoon. So kaya wisdom, kailangan po natin yun. At nakakatuwa po ang Diyos eh. Kapag siya ay nagbigay, higit dun sa inaasahan natin eh. Pag ang Diyos nagbigay beyond our expectation. Kasi ang Diyos sagana kung magbigay. Sagana. Yung hinihingi mo, ang Diyos pag nagbigay, higit pa doon eh. Minsan nga lang yung hinihingi mo, hindi binibigay ng Diyos. Pero ibinibigay niya naman yung ikabubuti mo. Okay? So, ang Diyos, sagana kung magbigay. Nabanggit ko na ito dati. So,
Ulitin ko lang po ulit. Sabi ng isang kasabihan, marami ka mang hiningi na hindi binigay ng Diyos. Marami naman siyang ibinigay na hindi mo hiningi. Ayan, no? Marami ka mang hiningi na hindi niya ibinigay. Marami naman siyang ibinigay na hindi mo hiningi. Okay. So, sagana ako magbigay ng Diyos eh. Sagana. So, kaya hingi lang tayo sa Panginoon. Hingi lang. Kasi hindi tayo pahindian ng Diyos. Kasi sagana siya magbigay. Yan, no? So, hindi natin pwedeng limitahan ang kayang ibigay, ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Okay? So, paano ang Diyos magbigay? Sagana. Yan, no? Sabi sa King James ay liberally. Okay? Bountifully. Ang Diyos ay sagana magbigay. Bountiful kung ang Diyos ay magbigay. Higit sa ating mga hinihingi. Okay? Pangalawa, paano ang Diyos nagbigay? Nagbibigay siya ng hindi nanunumbat. Okay? Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ayan. Okay? So, kaya sabi ko pwede kang humingi sa Panginoon lagi. Hindi ang Panginoon paghihingi ko, ano na naman yan? Nandito ka na naman. Lalapit-lapit ka na naman. Hindi ganoon ang Diyos. Hindi siya nanunumbat eh. Hindi siya nanunumbat. So, kaya pwede ka talaga humingi sa Panginoon. Malaya tayong humingi sa Panginoon ng lahat ng gusto natin. Yan. Siyempre, ipa-surrender lang natin sa Panginoon para yung kalooban pa rin ng Diyos ang masunod. Pero, lagi nating tatandaan, huwag tayong manghinawang na lumapit sa Panginoon. Huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon. Kasi hindi ka naman susumbatan ng Panginoon eh. Yun ang sabi ng Biblia, no? Hindi niya uungkatin yung buhay mo. Hindi niya uungkatin yung mga nangyayari sa buhay mo. Hindi niya sasabihin, parang kanina lang ang tapang mo. Parang kanina lang nakagawa ka na ng kasalanan. Ngayon, lalapit ka na ulit. Grabe ang Panginoon. Hindi ganun ang Panginoon eh, no? Okay, so, naalala ko tuloy yung alibughang anak, na umuwi siya, yung alam natin yung kwento, yung alibughang anak, yung bunso ay nagliwaliw sa buhay, pero ang Diyos ay nakaabang sa kanyang pagbabalik. So naisip niya, nagpractice pa siya nagpractice pa siya ng sasabihin sa kanyang ama. Okay? Pero nung pagkita ng ama, sinalubong siya, hindi na siya nakaimik. Hindi na siya sinumbatan ng kanyang ama. Sa Panginoon, ganun din ang Panginoon magbigay. Sagana at hindi nanunumbat. Alam mo po, sa tao, dami nating karanasan, dami ng mga taong ganyan, daming bago ka bigyan, dami pang sinasabi. Minsan halos parang nanliliit ka na sa sinasabi bago ka bigyan. Ang masaklap pa minsan, hindi ka nga nabigyan, ang dami pang sinabi. Ang dami pang mga kung ano-anong sinabi, hindi din pala magbibigay. Pero ang Panginoon, wow, napakayaman ng salita ng Diyos napakayaman ng biyaya ng Diyos sa atin. Pag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya susumbatan hindi ka susumbatan kung anong ginawa mo, kung anong nangyari sa iyo. Basta lumapit ka lang sa Panginoon,
bibigyan ka ng Panginoon. Sagana ang Diyos magbigay at hindi nanunumbat. Sa tao, sobrang dami pang sumbat ang aabutin mo, talagang lahat na lang ay sasabihin. So, minsan parang kahit binigyan ka, parang hirap mong tanggapin. Kasi sobrang dami na nabanggit o nasabi. Pero sa Panginoon, hindi ka mahihiyang lumapit sa Panginoon. Kasi grabe ang Diyos. Napakayaman ng habag at pangunawa ng Diyos sa tao. Kaya kanyang yakapin, kaya kanyang intindihin. Basta lumapit ka lang sa Panginoon. Yun ang sabi niya, yun ang sabi ng Biblia, siya hindi nanunumbat. And paano ang Diyos magbigay? Sagana. Saganang magbigay at hindi nanunumbat. Hindi nanunumbat, ibig sabihin masaya siya na ibinibigay yung hinihingi. Malaya siya, binibigay niya ito ng malaya. Binibigay niya ito ng maligaya. Masaya siya na ibinibigay yung iyong hinihingi. Okay? So, kung mayroon ka mang hinihingi na hindi binibigay ng Diyos, ay hindi yun makabubuti sa'yo. Pero, lagi nating tatandaan, higit pa sa inaasahan natin ang binibigay ng Diyos. At again, pwede tayong magpabalik-balik ng hingi sa Panginoon, hindi niya tayo susumbatan. Okay po. So, salamat sa Panginoon. Yan, So, at least natapos po natin yung verse 5. Ayan. So, antabay lang po uli sa mga susunod na mga verses ng ating pong pag-aaral. Ayan. So, sana po nandyan pa rin kayo. Sana po hindi kayo manghinawa sa amin, At sa mga kapastoran po natin na sumusuporta, sa ating pong devotion. At siyempre, nandyan po kayo. Salamat po sa inyong panahon at oras, ng pakikinig at panonood ng ating pong devotion. So, uli, paalala po, i-share po natin yung ating pong devotion. So, at least, sana mas marami pa tayong maabot ng mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar. Okay po, so tayo po ay muli saglit na manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw pong ito, sa pagkakataon po na kami ay nakapag-aral muli ng inyong mga salita. Sobra po kaming nagpapasalamat. Sobra po natutuwa ang aking puso, ang aming puso, Panginoon, dahil grabe kayo, Panginoon, kung magmahal sa amin. Grabe din kayo magbigay, Panginoon. Marami mga pagkakataon sa maraming sitwasyon, hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami pinahindian, Panginoon. At lalo higit, Lord, salamat po dahil hindi mo kami sinusumbatan, Panginoon. Dami po namin mga mali, dami po namin kulang. May mga pagkakataon po talaga kaming gumagawa ng hindi kalooban, Panginoon. Gagawa kami ng mga bagay na nasasaktan kayo sa aming mga bagay, sa mga buhay namin na nagagawa namin. Pero, salamat po dahil kapag kami lumalapit sa inyo, tinutugon niyo po kami. Kapag lumalapit kami sa inyo, niyayakap mo po kami, hindi mo kami sinusumbatan. Salamat po sa napakayaman mong habag at biyaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, muli po idalangin ko na pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mga kamanggagawa, po mga kapastoran, Panginoon, sa Section 6, STDC, Panginoon, sa General Council, at lahat po ng iba pang mga naabot ng devotion nito. Pagpalain mo po ang bawat sambahayan namin. Tugunin mo po ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Marami po mga kaming kahilingan, marami po kaming mga inaasampa at hinihingi pa, Panginoon, sa inyo. Lord, huwag po nawa kayong manghinawa sa pagtugon sa amin po mga dalangin at kahilingan. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, aming Ama, sa pagmamahal. Salamat, Banal Espiritu,
sa paglilinis, sa pagtutuwid at sa pagpapalawak ng kaalaman at karunungan. Salamat po Panginoong sa Kristo sa tinapos niya trabaho sa krus, sa kapangyarihan nito at sa kaligtasan na dulot nito. Ito po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. Amen and amen. So salamat sa Panginoon. Muli po, pagpalain tayo ng Panginoon and God bless us all.